Nasa ating linya ang Chairman ng House Infrastructure Committee, Chairperson ng House Committee on Public Accounts, Congressman Terry Ridon. Congressman Ridon, sir, magandang umaga po sa inyo, Kong. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Yan, Congressman Ridon. So ano po ang mangyayari ngayon, Congressman, dito sa final na impeachment? Abay, matatalaki pa ba ito dahil hindi po tinanggap ng SecGen noong weekend? Unahin natin yung sa presidente. Nakahain na unang impeachment complaint, ano? So ngayong araw din po yung pong second impeachment complaint. Second impeachment. Bongbong Marcos ay I think i-refile po nung pong mga complainants at endorsers kasi hindi ho sila nag-abot ni SecGen Garafil noong nakarang linggo. So hopefully nandito po si SecGen Garafil para ho tanggapin ito pong second impeachment complaint. So antabayanan po ng Kamara kung makakahabol po ngayong araw na ito ang mga magpa-file po ng second impeachment complaint. Pero technically, Congressman Ridon, pwede pa pong tanggapin yan kahit na una na i-file yung first impeachment laban kay Pangulong Marcos. Pwede ho. Ang cut-off po ay yung pong referral po to the House Justice Committee nung pong first impeachment complaint. So, ibig sabihin, kung wala pa hong referral to the House Justice Committee nito pong first impeachment complaint, pwede pa hong makahabol lang kung sino man hong magsasampa ng complaint with an endorsement ng any House member. Yung pong pangatlong impeachment complaint po kasi, parang wala ko tayong nakitang endorser na mga kongresista. Parang mga complainants lang po yung nagpakita po noon. Ano yung pangatlong walang endorsement? Yung kay kina Congressman Mike Defensor? Yun ba yun? Tama po. Puro mga complainants lang po yung nagpakita at wala ho silang bit-bit na endorser po nung pong araw po na yun. So, hopefully, makahabol din po yung third impeachment complaint but with an actual endorsement from a House member. Ayan. So, anong mangyayari dito sa first impeachment complaint laban sa Pangulo, Congressman Ridon, na i-final ni Attorney De Jesus at itong pangalawa? Ayan, ano mangyayari dyan? Gagawing joint ba yan o paano? Ano ang proseso, Congressman Ridon? Well, pagka nakahabol po yung lahat ng mga impeachment complaints bago po yung referral to the House Justice Committee, ang gagawin po ng committee po rito ay i-consolidate po malamang ito pong mga complaints po na ito at magkakaroon po ng determination ng una, sufficiency in form at pangalawa, sufficiency in substance. So, ibig sabihin, kung sa form po ay wala na hong boto at makuhang suporta, hindi na ho ito magtutuloy sa sufficiency in substance. Ayan. Okay, next week, February na, Congressman Ridon, matapos na ang one-year bar rule laban dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio. Pwede pa talagang pagsabayin yan? At paano ang gagawin kung magiging sabay ang impeachment sa Presidente at Vice Presidente? Well, pwede naman ho nga pagsabayin yan. Mandato po ng Kongreso yan. At mandato po ng Senado na magkaroon po ng trial kung sakali pumunta ho sa kanila. So, hahatiin na lang ho talaga natin siguro yung pong mga araw. Pwede hong sa umaga, yung pong isang impeachment, tas sa hapon po yung pangalawang impeachment. Pero bago po natin pag-usapan yung second impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, mahalagang pag-usapan ho na dapat ma-resolve na po ng Korte Suprema before Feb 6 yung pong motion for reconsideration po ng Kamara kasi ito po yung magiging gabay ng Kongreso kung papaano ho mag-move forward dito po sa impeachment complaint laban kay VP Sara kasi kung favorable ho sa Kongreso, pwede na ho magtuloy po ang Senate trial doon po sa unang impeachment complaint at kung hindi favorable sa Kongreso, syempre we will be forced to implement the new Supreme Court rules on impeachment. Ayan, klaruhin nga natin yung MR sa Supreme Court, Congressman Ridon. Ano nga po ba ang i-final sa Supreme Court? Yung bang legality, constitutionality na impeachment laban kay VP? Well, yan po yung mga pinag-uusapan ngayon. Pero ang ini-MR po natin, yung po bago po rules na gusto hong ilatag. Ibig sabihin, yung usapin po ng mga due process concerns na ang pagtingin po ng Korte Suprema dapat pong ilatag. Doon po sa tinatawag na express route ng impeachment kung saan meron pong one-third support
ng mga House members. Ang pagtingin ho natin, hindi po ito kailangan at meron pong primaryang kapangyarihan ang Kongreso sa ilalim po ng konstitusyon na magkaroon po ng direct transmittal to the Senate for as long as meron po one-third support of all House members ng isa pong impeachment complaint. Paano po kung hindi aksyonan ng Supreme Court, Congressman Redon? Dahil sabi na ating bubid sa Supreme Court, mukhang hintay na lang yata ang February para maging moot and academic na yung one-year bar rule. Well, titingnan ho natin. No? So, pagka pumatak ho yung Feb 6, pwede naman ho talaga mag-file na kung sino mang tao ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, as soon as we reach that point, saka ho magdidesisyon ang Kongreso nung kanila pong magiging aksyon, no? Dito po sa mga bagong rules, kung tataliman na ho ba kami sa bagong Supreme Court rules o we will insist on our old rules. No? So, time-bound yung pong pagdidesisyon po sa bagay po na yan. Congressman Redon, ano po ang masabi bilang miyembro po ng Kamara de Representantes na sobrang politika na po tayo, ayan nasisira na ang ating ekonomiya. Ano po ang reaksyon bilang member ng House, Congressman Redon? Well, hindi rin naman ho totoo yung sobrang politika kasi ang totoo naman ho, bahagi po talaga ng trabaho ng Kongreso yung pagpapanagot po ng matataas po ng mga opisyal. So, halimbawa, yung usapin po ng confidential funds, kung talagang kailangan ng panagutin si Vice President Sara Duterte dito, dapat ho siya panagutin. Sa kabilang banda, kung ang pagtingin ng mga tao, dapat hindi ginagawa yung pong unprogrammed appropriations, dapat ho panagutin si Pangulong Bongbong Marcos dito. So tingin ko, wag ho nating pagbanggain yung usapin ng politika, sobrang politika, at yung usapin po ng pagpapanagot dahil sa dulot-dulo naman ho, Kongreso at Senado po yung magpapasya kung talaga ho bang may pananagutan, ito po mga impeachable officers po natin. Hindi ba pwede paubayan na naman sa ombudsman yan? May sarili hong poder, no? Yung ombudsman. Kaya nga ho may mga nag-file po ng mga kaso halimbawa kay Vice President Sara Duterte for plunder and for other criminal offenses. Pero papabayaan ho natin na gumulong yung bagay po na yan sa ombudsman. Pero sa bahagi po ng Kongreso, kung ano man ho yung may file ng mga kaso laban sa mga impeachable officers katulad ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, actionan po ng Kongreso po ito. Congressman Redon, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Mga kaibigan, Congressman Terry Redon, ang chairman ng House Infrastructure Committee at chairperson ng House Committee on Public Accounts. Dummy.